Ano kaya ang magiging kahinatnan ng ating FIBA Olympics qualifying tournament na short-handed tayo? Tapos ang unang mga kalaban pa natin, rank 6 sa FIBA na Latvia. May pag-asa kaya tayong manalo o makadikit man lang sa kanila? Paano kaya natin matatapatan ng Wizards big man ngayon na star player ng Latvia na si Kristaps Porzingis? Pero good news naman ito mga koys dahil maganda ang resulta ng ating tune-up game laban sa Taiwan at hindi naman din tayo susuko kahit konting panahon lang ang preparasyon natin at may laban daw tayo. Mac Bello na ngayon free agent na ay mukhang sa MPBL na raw ang bagsak. Tila na sayang lang ang career ni Mac Bello dahil din sa mga injuries na natatamo niya. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Syempre, meron na rin tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Kahit malapit na magsimula ang FIBA OQT pero hindi pa rin masyadong stable yung ating lineup. Salamat kay Japet Aguilar at Mason Amos dahil sila yung pumalit sa spot na naiwan ni Jamie Malonzo at AJ Edo na ngayon injured. Kung titingnan mo ang time frame, malapit na talagang magsimula. Last week na tayo ng June ngayon tapos July 2 na magsisimula ang totoong laban. Hindi naman sa minamaliit natin ang gilas dahil konting panahon lang po ang kanilang preparasyon. Pero ang ibig kong sabihin, matagal-tagal din tayo bago nagsimula mag-ensayo. Syempre, pinapatapos pa ang PBA Finals kasi may mga players pa ang kabilang sa lineup na naglalaro pa. Ngayon nabuo na sila. Ang problema, medyo pagod pa yung ibang players na kakagaling lang sa PBA Finals. Meron pa tayong injured. Tapos na ba tayo sa Latvia na rank 6 sa FIBA rankings? Hindi ko naman sasabihin na masyado tayong tagilid. Kumbaga, masasabayan natin sila pero hindi natin sila mapapantayan o kaya masasapawan. Ang Latvia po ay rank 2 sa European basketball. Ibang klase magpaikot ng bola. Ang European countries, may quality lahat. Kung titingnan mo ang kanilang lineup, si Kristaps Porzingis nagkaka-average ng 25.5 points sa international level. Samahan mo pa yan ng 14 rebounds per game dahil sa taas na kanya reach. Sumunod si Richard Lomas na may 15 points per game at siya rin ang pangalawa sa magagaling gumawa ng play with an assist of 4 APG. Tapos naandyan pa si Giannis Tima, may 14 PPG at Davis Bertans na may 13.3 efficiency mark. Imagine mo lang ang mga taong to na naglalaro ng 2 hanggang 3 posisyon na may consistency pa sa shooting at sobrang lalaki pa ng mga yan. Ang tanong, paano natin sila masasabayan? Hindi naman tayo mag-expect ng sobrang laki pero hindi rin naman tayo magpapahuli. Balita ko si Coach T merong inihandang bagong sistema na magdudugtong doon sa ideya right after nung natapos ang tune-up game natin laban sa Taiwan. Halimbawa, unang tune-up natin, yun nga, nasabi ko, Taiwan Mustangs. Tapos laban sa Turkey at Poland pero lilinawin ko lang din na itong Turkey at Poland mga team bilang naman po ang haharap sa atin. Pero para kay Coach Team, malaking bagay pa rin yung may makaharap tayo ng mga European teams bago makalaban ng Latvia dahil ang system ay depende din sa magiging resulta ng tune-up games natin. Kung saan dapat nag-a-adjust, saan dapat yung weak spot na tatargetin. So ganun po ka-risky ang gagawin ng Gilas sa kanilang system. May inihanda naman daw si Coach Team para sa Latvia as long as maganda lang ikot play-by-play. Walang turnovers. At base nga sa ating tune-up game laban sa Taiwan Mustang, mukhang may laban daw tayo laban sa Latvia. Base sa inyong prediction mga kuys, ano kaya magiging resulta ng ating laban sa Latvia? Tara, next update, Mac Bello, official ng pinakawala ng Ross. Alam niya to si Bello, sayang to eh. Star player pa naman sana yung Blackwater, pero tamang decision pala yung pagtitrade sa kanya. Bukod sa sobrang injury prone, bumaba din ng husto ang kanyang stats, bunga ng kanyang matinding injuries. Halos 3 points per game na lang nagagawa niya. Hindi rin siya nakatulong sa campaign ng Ross. Kaya naman si Bello ay posible na mag-sign sa MPBL. Hindi ko lang alam kung sang team pero sinisigaw ngayon ng mga tao na sana daw sa Delta team or di kayo doon kay Nash Rosella kasi injured daw si Gozum. Hindi ako sigurado kung maarte ba si Bello pero may issue daw kasi si Bello noon na kaya matagal siya nakapag-sign sa Ross dahil gusto niyang malaki-laking sahod na mas malaki pang tinatanggap sa Blackwater. So kung ito ang hanap niya, baka matatagalan pa bago siya makapag-sign sa isang team sa MPBL. Isa pa, kung gusto talaga ni Bello ng malaking sahod, hindi naman problema yon pero depende pa rin yan sa magiging performance niya. Kahit ako sa Ross, papakawalan ko si Bello. Mas may tulong pa nga si Kit Dato sa kanya kahit maalat. Ang dami na sasayangan sa kanya kasi mid-30s pa ata siya tapos ang bilis humupa ng kanyang career. Well, MPBL na lang pwede niya mapasukan kapag wala ng PBA teams ang mag-offer sa kanya.